once again. Magandang araw mga bata at yun din sa inyong mga magulang. Narito muli ako upang samahan kayo sa ating panibagong aralin ngayong araw sa Mother Tongue Quarter 3, Week 8 na kung saan ang ating paksang aralin ay pandiwa. Narito ang ating mga lituntunin sa online class. Mga bata, handa na ba kayong makinig at matuto? Ayan, kung handa na, patingin nga ng inyong magagandang mga ngiti. Okay, review tayo mga bata sa ating nakaraang talakayan. Sa pagkukwentong muli o pagsasalaysay, ano ang mga mahalagang impormasyon na dapat mong mabanggit? Magaling mga bata! Ito ay ang pamagat ng kwento, mga tauhan, tagpuan, at mga mahalagang pangyayari sa kwento. Mga bata, ngayon naman ay pagmasdan yung mga larawan na ito. At sabihin ninyo kung ano ang ginagawa ng mga ito. Magaling mga bata. Ang isa ay naglalaba. Ang isa naman ay nagluluto. Mga bata, kayo ba ay tumutulong sa mga gawaing bahay? Abay magaling kung ganon dahil habang bata pa kayo ay natutulungan ninyo na ang inyong mga magulang sa mga gawaing bahay. Katulad ng babasahin nating kwento na pinamagatang Si Wena Masipag. So habang binabasa ko ang kwento, mga bata, kayo ay makinig ng mabuti dahil mamaya ako ay magtatanong patungkol dito sa kwentong ito. Si Wena Masipag ni Ginang Gamyaw. Isang araw pagkagising ni Wena ay tinawag siya ng kanyang inay. Wena anak, kumain ka na ba? Maghugas ka ng pinggan ha? Kasi pupunta ako ng palengke. Opo inay, wika naman ni Wena. Pagkagaling sa palengke, tinawag si Wena ng kanyang inay. Wena anak, nandito na ako. Kunin mo na ang pinamili ko at magluto ka na. Opo inay, sagot ulit ni Wena. Habang nanonood si Wena, ay tinawag ulit siya ng kanyang inay. Wena anak, halika dito, tulungan mo akong maglaba. Opo inay, sagot muli ni Wena. Hindi kalaunan, ay may iniabot si Nanay Linda kay Wena. Ito ay ang kanyang regalo dahil sa ipinakitang sipag at pagiging masunurin nito. Tuwang-tuwa si Wena sa kanyang natanggap na regalo. Okay, tanong. Sino ang bata sa kwento? Ano ang kanyang pangalan? Ano namang ugali ang mayroon o ipinakita ni Wena sa kwento? Tama mga bata, ito ay ang pagiging masipag at masunurin dahil lagi niyang sinusunod ang utos ng kanyang nanay ng bukal sa kanyang kalooban gaya ng natalakay nating aralin sa ESP nung nakaraan, di ba? Ayan mga bata, katulad din ba kayo ni Wena? Yan, very good. Maraming katulad ni Wena sa inyo, no? Marapat lamang natularan natin si Wena dahil siya ay nagtataglay ng kaaya-ayang pag-uugali. Okay, so ano-ano naman yung mga ipinag-utos ni Nanay Linda kay Wena? Yan, magaling mga bata. So ito yung mga ipinag-utos niya. Maghugas, magluto, maglaba. Ang mga ito ay halimbawa ng pandiwa. Ano ang pandiwa? Mga bata, ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Tulad ng halimbawa, naglalaro, nagtatanim, nagluluto, ay halimbawa ng pandiwa o salitang kilos. Narito pa ang ilan.
umiinom, kumakain, umaawit. Ito ay mga salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw o tinatawag nating pandiwa. O mga bata, kayo naman ang magbigay ng halimbawa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong mga kadalasang ginagawa sa tuwing bakasyon. Sige nga mga bata, anong mga kadalasang ginagawa ninyo kapag bakasyon? Ang huhusay mga bata, sa lahat ng mga nabanggit ninyo ay halimbawa ng salitang kilos o tinatawag nating pandiwa. Ngayon naman ay may papakita akong larawan at sasabihin ninyo kung ano ang ginagawa ng bawat larawan at bumuo ng pangusap gamit ito. Nagawa niyo mga bata, palakpakan natin ang ating sarili. Ngayon, masasagot niyo na ang katanungang ito. Ano ang pandiwa? Tama! Ang pandiwa ay salitang nagpapahayag ng kilos o galaw. Ngayon, kaya mo nang gawin ito. Iugnay ang larawan sa angkop na salitang kilos. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Ito nga muli si Teacher Geraldine na nagpapaalala, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti.